Wow! Mura lang. Wow! Nakikita mo sa mga K-drama. Ang ganda! Oh my God, nakakaiyak to. Outfit check. Annyeonghaseyo, good morning. Good morning. Good morning. Welcome to Hongdae, Seoul, Day 2. Itinerary natin today, we're going to the Gyeongbokgung Palace. Medyo late na tayo nagising, alas 12 na po mga chong, but yeah, we'll try to make the most out of this Sunday. Tapos later, food trip and chill. Yun yung itinerary. Look at my outfit. Oh. Look at my outfit. Look at this outfit. Oh, pak, oh. Nandito na tayo guys sa Gyeongbokgung Palace Station. Kung makikita nyo, yung station na to, iba yung aesthetic niya doon sa ibang station. Pero na siyang parang ganyan na yung wall niya na parang siyang part ng palace mismo. Ang galing kasi parang yung mga station dito minsan may theme din kung ano yung malapit na tourist attraction. Kung ano yung malapit na tourist attraction doon sa station, yun yung theme nila. Today, hindi ko alam kung mag-handbook ako. Pero, yun yung plan, mag-handbook sa Gyeongbokgung Palace. Wala pa tayo sa Gyeongbokgung Palace, ganito na yung makikita. Mayor Binay, ano na, ang Makati na. Lumalaban naman yung Ayala, underpass. Ganito yung Lagos Nilad. Maghahanap tayo ng handbook. Kasi libre yung entrance kasi kung May so handbook? before tayo. Magkano ba yung entrance? Mura lang. Wow! Pero mura lang. Wow! Oh my God! Ang init. Ay! Alam mo yung parang nakikita mo sa mga K-drama. Oh my God! Bigla akong nag-flashback si Jang Yoo. Hindi nyo kanila si Jumo. Tingnan nyo naman yung mountains. The landscape. The trees. The grass. The palace. Play Korean background music. Oh my God, nakakaiyak to. Wait lang. Let me try to absorb. What's going on here? Ang ganda. Meron siyang building sa likod. Medyo nako-confuse ako sa vibe dito sa part na to. Pero pag dito ka, may mga buildings and LED billboard sa likod niya. Dito tayo, papasok tayo dito. Hindi ko alam kung pwede mag-video. Pwede naman siguro. Ito yung sinasabi ko na parang nasisira yung vibe niya sa mga buildings sa likod. Modern mixed with traditional buildings. Pero hindi pa pala ito yung loob. So papasok ka pa dito. Ang entrance fee daw ay siguro mga 100 pesos. Pero check natin. 100, 200. Ang daming naka-handbook. Parang nakakaingit. Parang gusto ko yung nakapaldang ganyan. Yung nakapaldang pink. Self-ticketing only card. Doon tayo bibili ng ticket. May pila medyo mahaba. Ito yung part na nandito yung mga building sa likod. Tapos dito sa banda dyan, sa may entrance, may parang pila. Mga nagpapapicture sa Royal Guards. Tapos medyo mahaba na yung pila niya. And then, ito naman yung parang beaches. Wow! Naturally, nahuhulog yung mga dahon. Sorry. Amazing! Pumunta tayo ngayon sa handbook rental. Check natin kung magkano yung
Gusto ko yung mala king. Ako yung most powerful. Para magbabaw sa akin yung mga tao sa loob. Ay, dito. So dito sa may gilid ng palace, meron siyang parang alley na pag pumasok ka, maraming nag-aalok ng hanbok rental. Yung mga napapanood ko sa TikTok, sinasabi nila na huwag ka daw doon sa may bandang harap. Kasi syempre, pag nasa harap, mas maraming pumupunta. Possibility, mas mahal siya and napagpilian na yung mga damit. So punta ka pa dito sa further down the road para makapili ka ng magandang hanbok and possibly mas mura siya. Ayan, puno-puno dito ng hanbok rental. Akong specifically hinahanap ko, gusto ko yung medyo mukha siyang yung mukhang makapal yung tela. Marami kasi sa nakita ko sa loob, parang manipis lang and medyo cheap tig. Gusto ko yung parang authentic, ganun. Pero we'll see. Siyempre may budget tayo. Tingnan natin kung magkano lang. Doon tayo sa may medyo affordable na price range. Oo nga, wala na dito. Ayun, VIP rental. Ayun pala yung nakita ko sa TikTok pero mahal yata VIP rental. Ayun, VIP. Ito yung nakita ko sa TikTok na VIP rental. Bali, meron na diyang free na kasama na yung hair and meron siyang mga accessories na hindi ka na i-charge. Kasi dito sa andito sa rental dito, iba pa yung charge nila pag nag-a-add ka ng accessories, nagpapaayos ka ng buhok and ito na ang ating final look for today. Siya po ang aking assistant. Follow me, you peasant. Outfit check. Outfit check. Siya po ang siya yung hinigop ng book na punta sa lumang siglo. Siya yung tagaluto. And kami ang, ano pangalan nito? Hanbok makeup photo. Dito siya sa may Hanbok Girls. Mandang dulo ng alley na to. So ano pa magagawa ko sa inyong mga kamahalan? Maaari bang kunan mo kami ng mga larawan? At gumagalaw na litrato. Hindi ko alam yung videos na Lalaki ng isa pa. Guys, ito po yung kanilang, dito yung alley na makukuha ninyo yung mga hanbok, marerenta. May mga kainan din pala dito. I am taking over. And ayan sila, ayan po ang ating mga lead character sa pinamagatang Parang ang flowing nito masyado. Korea. Hindi ko man ka. Ang bulky masyado. Ayoko nga naman. Ayan, picture kayo dyan. Ayan, Ayan, naglalaglag. habang naglalaglagan pa sila. So, pabalik na kami ng Gyeongbokgung Palace. And as you can see, nag-rent tayo ng hanbok. Ang price niya is 40,000 Korean won. So, around, kano ba yun? 1,600 plus 3,000 Korean won sa may hat. So, another parang 160. Ganun yung price range niya. Pasok na tayo ngayon dito. Saktong-sakto nalalaglag yung mga dahon ng puno. Oh. Ang ganda! Amazing! Parang hindi binibigyan ng justice ng camera. Pero ang ganda ng kulay ng mga dahon. Yung iba gradient, green and parang pa-orange and then red and then yellow and then lush green again. Dami lang tao dito sa may puno na yun. So pag naka-hanbok ka daw, wala nang bayad yung admission mo dito sa may Gyeongbokgung Palace. Pag hindi ka naka-hanbok, magbabayad ka ng around 100. Doon yung pilahan ng mga walang admission. Nakaka-amaze lang kung paano nila nagawa to nung sinaunang panahon na wala naman nung mga magagandang makinarya para gumawa ng mga buildings. Yun mo naman, oh.
yung mga bibili ng ticket nandito sa right side, yung mga naka-handbook. So, we feel special naman kahit walang special treatment sa loob. As Harry. Pwede naman pala tayong dumiretso doon. Hindi na tayo pumila. What the fuck? Pero okay na, at least naipila natin si Safe lang. Dito na tayo sa loob ng Gyeongbokgung Palace. Ang aking pagmamay-ari na kaharian. Parang trip kong mamugot ng ulo ngayon. Kaninang ulo ang ating pupugutin? Aha! Isang skolastiko. Tampalasan. Ay, ang ganda ni ate. Ang ganda ng mata ni madam. Korean ba yan? How I wish na pwede tayo pumasok. Sige siguro dun sa taas. Pero para siyang protected kasi siguro dahil nasisira or do not enter. Pero meron siyang view ng ng lake. Oh. I like that. Mga alipin, palabas na kami ng Gyeongbokgung Palace. At kami ay magta-transform into modern people again. Masaya siya ha, masaya yung experience na naka-costume ka. Tapos maglilibot-libot kasi feel na feel mo yung sarili mo. And then nakakadagdag confidence na. Yeah. Pupugutan ko kayo ng ulo any moment. So for lunch guys, hindi kami successful sa Annam, which is a Michelin Bib Gourmand resto dito sa area na to. So pumunta na lang kami sa random Korean resto. Tapos ito yung in-order namin. Na parang may soup. So ito dito. Let's eat! Dito kami kumain guys. Yongchon. Medyo local ang kanilang mga menu. Sarap naman. Andito kami guys ngayon sa Onwa Cafe. Dito around this area marami siyang cafe. I'm gonna show you later. Pero ito yung in-order namin here. Coconut latte and then cafe latte. Ito guys, yung Cheonggyecheon Stream. Andito tayo ngayon sa Cheonggyecheon Stream. Ito ay sikat din na puntahan dito sa South Korea. Totoo ako kasi may mga tumitingin sa akin. As you can see, it's a stream. May tubig. There's body of water. Dati daw sinara nila to, tapos nilagyan nila ng kalsada sa taas. Pero dahil siguro ayaw ng mga tao ng ganun, binalik nila sa ganito. Tinanggal nila yung kalsada and ayan, may stream na ulit. Goes till the end. Tapos merong fountain. Oh. Amazing.